Mapagpalang araw sa inyo mga kalakbay. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Jairo, isang binatang tubong lawag, Ilocos Norte, na minsang nasilaw sa bisyo at gulo. Nangyari ito taong 2007. Nang mga panahong ito, tahimik at payak ang buhay ng pamilya niya sa isang baryong malapit na sa bayan. May malaki silang tindahan na pinapatakbo ng mga magulang niyang sina Mang Rodel, retiradong sundalo, at si Aling Mercy na butihing may bahay. Kilala ang mag-asawa sa pagiging masipag, mahinahon at mapagmalasakit sa kapwa. Sa kabila ng magandang asal ng mag-asawa, ay kabaliktaran naman ito ang naging asal ng kanilang nag-iisang anak na lalaking si Jairo. Jairo, umupo ka nga rito sandali at mag-usap tayo, anak. Ilang araw ka pa lang dito sa bahay pero napapansin ko, parang bumabalik na naman yung dati mong ugali. Ayoko nang makarinig ng sigawan sa tapat ng tindahan natin. Hindi magandang tignan. Tay, wala po yon. Hindi ko naman sinasadya kanina. Sila naman po ang nauna. Nananahimik ako sa tabi, sasamaan nila ako ng tingin. Anak, hindi palaging sagot ang init ng ulo. Wala ka na sa edad na puro suntok ang solusyon. Akala ko ba nitong nagtrabaho ka sa Maynila, may natutunan ka? Akala ko marunong ka na makisama, makapagpigil at makaintindi. Hindi na gaya nung high school na kaunting kanti lang, sumasabog ka. Seryoso naman po ko, Itay. Nagbago na ako. Hindi na ako yung pasaway na gaya ng dati. Marunong na akong rumespeto at marunong na umiwas sa gulo. Pangako po, Itay. Di na ako tulad noon. Kung totoo yan, bakit kanina may kapitbahay na namang lumapit dito? May nasigawan ka raw. Alam mo bang nakakahiya? Hindi lahat ng tao, Jairo, kalaban mo. Hindi porket may konting sinabing mali, kailangan mo nang sagutin. Itay, hindi mo naiintindihan eh. Sinisigawan nila si Mama sa labas. Hindi ko naman papayagang basta-basta nila tayo tapak-tapakan dito. Anak, kaya nga kita kinausap. Ibang usapan kung may inaagrabyado. Oo, pero karamihan sa inirereklamo nila sa'yo, wala namang kinalaman sa pamilya natin. May tambay na sumita sa'yo, sinapak mo na. At may bata pa na pinagalitan mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto ko lang maintindihan. Bilang ama mo gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa'yo. Kasalanan naman nila yon, Itay. Nagbago na ako. Sa Maynila pa lang natuto na ako. Nakiusap lang ako dun sa bata dahil gumuhit sa padar natin. Yung tambay naman, minura ako Siyempre di ako papayag. Kahit minura ka pa, hindi ibig sabihin kailangan mo nang gumanti. Alam mo yon. Lumaki ka sa tahanan na pinapahalaga ng respeto. Hindi ako nagpalaki ng anak na puro galit ang laman. Itay, hindi po ako perpekto pero alam ko nagbago na ako. Alam ko na po ngayon kung paano makisalamuha. Kaya kong ayusin ang sarili ko at kaya ko ring makisama dito sa baryo. Basta bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Ay, anak, kung ganyan ang sinasabi mo, nakakaluwag sa dibdib ko. Masaya ako kung nagbago ka na nga. Ang ikinatatakot ko lang naman, baka pag uwi mo, dala mo pa rin yung dating problema natin. Hindi na, Itay. Hindi na ako yung batang pikunin at hindi na ako yung high school delinquent na kinukulong niyo sa kwarto pag may nagrereklamo. Tumino na po ako. Naghirap ako sa Maynila at yun ang dahilan kung bakit ang dami kong natutunan. Hindi na ako babalik sa dati. Kung gano'n naman pala, mabuting dito ka na muna. Walang problema sa akin kahit dito ka manirahan ng matagal. Welcome ka sa bahay natin. Basta kaya mong panindigan yung sinasabi mo. Hindi mo kailangan bumalik agad sa Maynila kung hindi mo gusto. Basta makita ko lang na maayos ka na, sapat na sa akin iyon, anak. Salamat po, Itay. Hindi niyo pagsisisihan yan. Aayusin ko na ang buhay ko dito.
Aayusin ko na rin ang pakikitungo sa mga tao. Abat mabuti kung ganon. Tandaan mo anak, hindi lakas ang sukatan ng pagiging lalaki, kundi disiplina ang tinatandaan ng mga tao at respeto sa sarili at kapwa. Yun ang tunay na pagbabago. Opo itay, nakuha ko. At sisikapin kong patunayan sa inyo na totoo ang sinasabi ko. Sige, huwag mong sayangin ang pagkakataon dito sa baryo. Madali kang husgahan kapag may ginawa kang mali. Pero mas madali kang patawarin pag nakita nilang totoo kang nagbabago. Gagawin ko po yan, itay. Sa simula ay naisip ng kanyang amang pansamantala lamang ang pag-uwi ng anak at babalik din kaagad ito sa may syudad. Pero ang totoo, wala nang balak pa na bumalik sa Maynila si Jairo sa kadahilanang mas magulo at malalaking tao ang nakakaaway niya roon. Hindi gaya sa baryong pinanggalingan niya na kaya niyang maghari-harian. Bata pa lang kasi, kilala na si Jairo bilang pasaway. Mabilis uminit ang ulo at walang sinasanto sa kanilang baryo. Mapabata man, matanda, kapitbahay o kamag-anak. Halos hindi natatapos ang isang araw noon nang wala siyang nakakabanggang kung sino-sino. Swerte na lang niya at walang kumakanti sa kanya dahil may takot sa ama niyang retiradong sundalo. Sinubukan naman siyang disiplinahin ng mga magulang niya at pinagsabihan. Pilit itinatama ng mga ito ang landas na matagal ng liko ng kanilang anak. Kaya naman ang sukdula na ang reklamo ng mga kababaryo nila na pagpasyahan nilang mag-asawa na itira sa syudad ang anak. Nagbabaka sakaling doon ito tumino at magbago. Hindi nila alam na mas lalo lang lumala ang ugali nito't naging ubod pa ng pagkasinungaling. Hindi talaga umalis si Jairo sa trabaho niya gaya ng sinabi niya sa mga magulang, kundi natanggal siya sa kadahilanang nagkaroon siya ng kaaway at binugbog niya ito dahilan para maospital ang katrabaho at nagbayad ng malaking danyos ang kumpanyang pinapasukan niya. Dahil roon, ora mismong tinanggal siya sa kanyang trabaho. Ni sentimo ay wala siyang natanggap kahit ilang taon na ang tinagal niya roon. Buti na lang at may pera siyang naitatabi kahit papaano. Kaya naman yun ang ginamit niya para makauwi sa probinsya nila. Hanggang isang araw, habang pauwi na si Jairo, kasama ang tatlo niyang barkada, ay lasing na lasing sila't nagtatawanan pa habang binabagtas ang makipot na daan. Minumura nila ang kung sino mang nadadaanan at inaasar. Habang papalapit sila sa madilim na bahagi ng daan, ay natanaw nila si Mang Remy, ang matandang pagala-gala na madalas na inaakalang baliw ng mga tao. Nakaupo ito sa gilid at may hawak na lumang supot na para bang may kinakausap sa hangin. Nang makita yon ni Jairo, agad siyang napangisi na animoy sabik na sabik na parang may nakitang bagong laruan. Tinuro niya ang matanda sa mga barkada niya at sabay-sabay silang nagtawanan. Walang kaabog-abog na lumapit si Jairo kay Mang Remy. Mayabang ang tindig nito't handang mang-asar para lang may pakita sa barkada ang asaran na madalas niyang ginagawa noon pa man. Hoy, tanda. Ano na naman yan? Kausap mo na naman yung multo mo. Hindi mo sila nakikita. Pero nandito sila. Hindi sila umaalis. Ayaw ka na naman eh. Mas lasing pa yata to sa akin mga pre. Ano yan? Kaibigan mo hangin? Hindi hangin ang kinakausap ko, iyo. Mas matagal pa sila rito kaysa sa atin. Nako, tanda.
Tumahimik ka nga. Baka mamaya mapagtripan pa kita. Baka gusto mong sumayaw. O baka gusto mong suntukan para matauhan ka. Huwag kang sumigaw. Hindi mo alam kung ano ang sumusunod sa iyo, Jairo. Aba, kilala mo pala ako. Ayos pala tong matandang ito eh. Oy, pag ako sinusundan, mga babae lang ang sumusunod sa akin. At hindi ang kung ano-anong nakikita mo. Hindi babae ang nasa likod mo, iyo. At hindi sila natutuwa sa ginagawa mo. Tigilan mo nga ako sa mga katarantaduhan mo, tanda. Baka mabato pa kita rito eh. Nakikita mo ba tong hawak ng bote? Kung ano ang inilalabas mo sa mundo, babalik yan sa'yo. Mas malala pa. Ba't sinasapian ka na yata? Gusto mo ba talagang mauna sa sementeryo ha? Sige, subukan mo pa magsalita ng ganyan. Hindi ako ang dapat mong katakutan, iyo. Eh sino? Ikaw? Yung mga imaginary friends mo? Nako tanda, baliw ka na nga talaga. Makinig ka, iyo, bago pa mahuli ang lahat. Huli? Huli saan? Hoy tanda, ako si Jairo. Ako ang nanguhuli ng mga kagaya mong walang magawa sa buhay. Hindi mo pa nararamdaman, pero darating at hindi ka makakatakbo. Nak nang dipuga ka talagang matanda ka. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, ay napuno na ng tuluyan sa galit si Jairo. Mabilis niyang inihagis sa gitna ng kalsada ang hawak niyang bote ng alak. Malakas ang lagapak nun sa simento at agarang nabasag. Nagkalat ang mga bubog na parang sinadya niya talaga para manindak. Sa isip niya, sapat na yon para panginginig o kahit papaano ay magulantang ang matandang si Mang Remy. Pero laking inis ni Jairo nang makita niya ang kabaliktaran. Hindi man lang nagulat ang matanda at higit pa ron, ngumisi ito na parang nang aasar. Yung ngising mayabang at nakakainis na para bang siya ang may hawak ng baraha sa sitwasyon nilang yon. At doon na tuluyang sumabog itong si Jairo. Walang pagdadalawang isip na sinunggaban niya ang kwelyo ng damit ni Mang Remy at mariing hinila ito palapit, sabay sunod-sunod na inundaya ng malalakas na sapak. Sa bawat pagtama ng kamao niya ay naririnig ang tunog ng laman na binabasag. Dahil hindi nagawang mainis ang matandang lalaki, ay napuno naman siya ng inis. Ang mga barkada niya naman na noon ay nagyayabangan pa at nag-aanuhan ng tapang. Biglang nagmistulang mga estatwa sa gilid. Walang kumikilos. Walang gustong umawat at halatang may kaba sa mga mata nila na parabang may kutob na hindi dapat nila hinayaan na umabot sa ganitong eksena. Dugo na ang dumadaloy sa labi at ilong ng matanda. Pero ang mas nakakainsulto para kay Jairo, kahit na naliligo na ito sa gulpe, ay naroon pa rin ang nakakalokong ngisi sa mukha nito. Habang tuloy-tuloy ang pananakit ni Jairo, bigla namang may malakas at mabilis na yabag ang papalapit. Dumating ang anak ni Mang Remy na humahangos. Nanlalaki naman ang mga matang, agad na pinagitnaan ang ama't si Jairo. Pilit nitong itinutulak si Jairo palayo para mailigtas ang matanda kahit papaano. Pero kahit hawak na ng anak ang ama, kahit duguan na at halos hindi na makatayo ang matanda, nandoon pa rin ang ngisi sa mga labi nito. At iyon mismo ang mas lalong nagpainit ng dugo ni Jairo. Sa kadailanang ng mga sandaling yon, hindi na lang siya nananakit, kundi nagtatago na rin ng takot sa loob niya na ayaw niyang ipahalata. Jairo, tama na. Tama na yan. Tatay ko yan. Tatay mo? Eh ano ngayon? Pare-pareho naman kayong salot dito sa baryo. Huwag ka namang ganyan.
Wala namang kaming inaagrabyadong tao dito. Bitiwan mo si tatay. Inaagrabyado? Hoy Arden, tignan mo nga ang buhay ninyo. Dukha na nga kayo. Pakalat-kalat pa kayo dito sa baryo ng tatay mo. Hindi ba kayo nahihiyang nanghihingi na lang ng awa sa kapitbahay? Tapos yung tatay mo, ang lakas pa ng loob ngumisi. Hindi kami nanghihingi ng awa, Jairo. Oo, dukha kami at hindi mo kailangang ipamukha sa amin yon. Pinag-iinitan mo lang kami dahil wala kaming laban sa inyo. Tama. Buti alam mong wala kayong laban. Sino ba kayo dito ha? Mga palamunin lang naman kayo ng kabaryo natin. Kung hindi kayo nagtsatsaga sa mga tira-tira ng tindahan, hindi pa kayo mabubuhay. Sobra ka na. Hindi mo kami kailangan bastusin ng ganyan, Jairo. Umalis ka na. Umuwi ka na. Ako pa talaga ang paalisin mo? Ako? Kung sa bagay, wala ka namang ibang alam kung hindi ang bumuntot yan. Mahina ka rin tulad ng tatay mong amoy lupa. Amoy lupa? Sa lupa din ang bagsak mo, iho. Anong sabi mo, tanda? Ulitin mo nga at baka nakukulangan ka pa dyan sa sabog mong labi. Sobra ka na, Jairo. Tama na sabi. Hindi pa ito sobra, Arden. Gusto mo marinig ang sobra? Eto, kung ako sa'yo, ikinahihiya ko na ang tatay mo. Basura. Kung hindi dahil sa awa ng mga tao dito, matagal na tong humiga sa lupa kasama ng nanay mong patay na. Tama na, Jairo. Huwag mong idamay ang nanay ko. Humanap ka ng katapat mo. Bakit? Kasi totoong pinapalamon na lang kayo ng mga tao dito. Kaya hindi kayo umaalis. Hindi ako titigil. Hanggat hindi din kayo tumitigil sa pagiging pabagat nyo. Kahit na nagngingit-ngit na sa galit si Arden dahil sa mga masasakit na binitawang salita ni Jairo, mas pinili nitong manahimik na lang at marahang inakbayan ang amang duguan na halos himatayin na. Halos kaladkad niya palayo ang matanda at pilit pinapauwi para lang makaiwas sa mas malalang gulo dahil ramdam niyang hindi titigil si Jairo hanggat nasa harap sila nito. Pero bago pa sila tuluyang makalayo ay biglang lumingon itong si Mang Remy pabalik kay Jairo at ngumiti ulit. Hindi na yon yung simpleng ngising may tama sa isip. Mas malalim yon at mas malamig na parabang ngiting may binabalak na hindi maganda. Pilit na ibinabaling ni Arden ang mukha ng matanda pabalik sa daan dahil alam niya ang ngiting yon ang kanyang ama. Doon pa lang din kumilos ang mga barkada ni Jairo. Sabay-sabay at agad lumapit ang mga ito na halatang binalot ng takot. Hindi takot kay Jairo, kundi takot sa mag-amang minura at minaliit nito. Nanginginig pa ang boses ng isa habang sinasabing hayaan na lang at umuwi na sila. Kahit amoy alak at puno pa ng yabang si Jairo, ramdam niya ang biglaang panlalamig ng paligid na parabang may kung anong dumaan na hindi nila nakita pero damang-dama nilang lahat yon habang tinatanaw ang mag-amang papalayo. Pagka-uwi naman ni Jairo sa bahay nila ay parabang wala lang. Nakangisi pa ito habang binubuksan ang pinto. Dala ang amoy ng alak at yabang na parabang natural na bahagi ng hininga niya. Magiliw pa niyang binati ang amang nagkakape sa may sala at kunwari ay maayos ang lahat. Pero kinabukasan lang, nagsimula na ang hindi niya maipaliwanag na sakit sa kanyang katawan. Sa una ay banayad lang. Masakit at parang lumulutang ang ulo niya na inakalang hangover lang dahil sa alak. Napansin niya din parang pasa sa pisngi na hindi niya matandaan kung saan nakuha. Inakala pa niyang epekto lang ng kalasingan kagabi at pagod sa paglalakad. Pero habang lumilipas ang mga oras, hindi nawawala ang kirot ng katawan niya. Sa halip ay lumalalim pa ito't sumasakit na rin
ang kasukasuan niya. Sumabay pa ang matinding sakit ng ulo, yung tipong may pumipintig na ugat sa may sintido niya. Kahit anong hilot at inom ng tubig ay walang epekto. Nang sumunod na araw ay hindi pa rin nawawala ang nararamdaman niya. Doon na unang dumapo sa dibdib niya ang malamig na pagdududang hindi ito normal. Hindi ito simpleng dala lang ng kalasingan. Pero kahit anong isip niya, hindi niya maipaliwanag ang dahilan kung saan at bakit niya nakuha ang pananakit ng katawan. Itay, ang sakit po ng ulo ko. Parang sasabog. Tsaka ang bigat ng katawan ko. Hindi ako makagalaw ng maayos. O Jairo anak, bakit ngayon mo lang sinasabi? Halika nga rito. Kanina ka pa ba ganyan? Kahapon pa po, Itay. Pagkagising ko pa lang, para akong binubugbog buong magdamag. Hindi ko maintindihan eh. Ang sakit ng mga buto ko. Baka naman dahil sa ininom mo. Natural yan pag sobra ang nainom mong alak. Hindi, Itay. Iba ito. Hindi ganito dati. Parang may humihila ng mga litid ko. Eh kung ganun ay maiging magpahinga ka muna. Huwag mo nang piliting kumilos. Baka pagod ka lang talaga o napuyat. Ang sakit po talaga eh. Kahit humiga ako, hindi gumagaan. Sige anak, humiga ka lang. Kukunan muna kita ng tubig. Kung hindi gumaan mamaya, magpapatingin tayo sa center. Sige po, Itay. Salamat. Kinabukasan, lalo pang lumubha ang nararamdaman ni Jairo. Hindi na basta sakit ng katawan lang. May kakaibang bigat nito at init na gumagapang sa bawat ugat niya. Habang nakaubad pang itaas at nasa loob lang siya ng kwarto, ay napansin niyang may namamasa at nanlalambot na bahagi sa tagiliran niya. Pagtingin niya sa harap ng salamin, ay napakunot ang noo niya nang makitang unti-unting lumilitaw ang malalalim na pasa sa dibdib, braso, tagiliran at maging sa hita niya. Parang bakas ng mga suntok na hindi niya matandaan kung saan ang galing. Sa tuwing hahawakan niya yon, ay halos mapasigaw naman siya sa sobrang hapdi at sobrang sakit. Kinabahan siya nang maisip na nagkaroon siya ng sakit na leukemia, ang isa sa mga tiyahin niya, at ganon na ganon ang senyales nito. Dali-dali niyang isinuot ang damit at tarantang itinago ang mga pasa sa buong katawan. Pero kahit anong pagtatago niya, ay hindi nakaligtas sa mata ng ama ang paninilim sa ilalim ng kanyang mga mata, pati ang tila pamamaga sa gilid ng labi niya. Nang minsang mapadaan ang ama niya sa kusina habang kumakain siya, napansin itong bahagyang nakausli ang itim na marka sa leeg ng anak na para bang sariwang pasa. Napakunot ang noo ng kanyang ama at bago pa siya makapagtago o makaiwas, nakita na rin nito ang bahagyang pamamaga sa pisngi na parang binugbog ng ilang katao. Kinakabahan man, pilit na iginigiit ni Jairo sa kanyang sarili na wala lang yon. Pinilit niyang kumilos ng normal at naglalakad ng diretso kahit nanginginig ang tuhod at iniinda ang bawat hapdi. Ayaw niyang ipahalata kanino man ang nararamdaman niya, lalo na't hindi niya mismo maipaliwanag kung bakit parang pinaparusahan ang katawan niya kahit wala naman siyang natatandaang nangyari. Jairo anak, tama na yung pag-arte mong parang wala lang. Tignan mo ang sarili mo. Hindi na normal yan. Ang dami mong pasa. Namumutla ka at halos hindi ka na makatayo ng diretso. Dadalhin na kita sa ospital. Itay, wag na. Kaya ko po ito. Baka pagod lang ako o baka may nakain lang ako mali.
Huwag na po tayong gumastos. Anak, hindi ito tungkol sa gastos. Huwag mo nang bigyan ng alalahanin ng nanay mo. At hindi kami naniniwalang wala lang yan. Sumama ka na ngayon din. Itay naman. Huwag mo akong subukan, Jairo. Kung ayaw mong buhatin kita palabas ng bahay, sumakay ka na sa tricycle. Hindi na ako papayag na pabayaan ito. Wala na ngang nagawa si Jairo kundi sumama sa kanyang ama. Kahit naiika-ika at nananakit ang katawan, ay pinilit niya na maglakad patungo sa may sakayan. Ngunit nang makarating sila sa ospital at matapos may sagawa ang lahat ng pagsusuri sa kanya, ay walang naging resulta. Walang nakitang anumang sakit sa katawan niya kahit na nakailang beses silang nagpabalik-balik sa bahay gamutan. Sir Rodel, pasensya na pero wala kaming makitang sakit na pwedeng magdulot ng ganyang pamamasa. Wala pong internal bleeding. Normal din ang platelet count niya. Wala ring infeksyon. Lahat ng test normal. Papaano po yun, Dok? Kita niyo naman puno ng pasa yung anak ko. Hindi niyo po ba nakikita? Nakita namin, sir. Pero medically wala pong dahilan para magkaroon siya ng ganyan. Para bang ibang klaseng trauma ang pinanggagalingan pero hindi pisikal. Dok, ibig sabihin wala akong sakit. Bakit ang sakit-sakit ng katawan ko? Bakit parang lamog ang buong pagkatao ko? Yun din ang tanong namin, Jairo. Pero wala kaming makuwang paliwanag. Hindi galing sa anumang medikal na kondisyon ito. Dok, anong gagawin namin ngayon? Paano namin maayos ito? Obserbahan niyo muna siya, sir. Pero kung lalala pa, mas maigi pang magpatingin kayo sa mas malaking ospital at may susuhestyon kong sa Maynila. Naroon ng mas advanced na kagamitan, kaya mas masusuri siya na maigi roon. Pagka-uwi nila mula sa ospital, ay bumigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Para bang may nakabitin na unos na hindi nila mawari. Hindi na nakatiis itong si Mang Rodel at agad niyang isinara ang pintot. Hinarap si Jairo ng walang kurap-kurap. Halatang nanginginig sa kaba at galit na pinipigilan saka masinsinan niya itong tinanong. Pilit niyang kinakalma ang boses pero bakas ang takot sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Dahil sa loob-loob niya, hindi na ito gawa ng pangkaraniwang sakit. Naniniwala kasi itong si Mang Rodel sa mga kababalaghan, lalo na sa kulam at barang. At lalo siyang nagdududa dahil pamilyar sa kanya ang itsura ng mga pasang kumakalat sa katawan ng anak niya. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na tanong at pakiusap ng ama, ay nagmatigas itong si Jairo. Patuloy lang sa pagsisinungaling. Sinasabi niyang wala siyang ginawang masama at ni hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga pasa. Hindi dahil sa kapal ng mukha niya, kundi dahil desperado siyang panatilihin ang imahe na nagbago na siya, na hindi na siya ang dating basagolerot, pasaway na anak na ikinahiya ng buong baryo. Ayaw niyang makita ulit sa mga mata ng ama ang galit at pagkadismaya, kaya mas pinili niyang saktan ang sarili sa pagsisinungaling. Pero hindi naniniwala itong si Mang Rodel. Sa kadahilanang habang lumilipas ang bawat araw, lalo pang lumalala ang kalagayan ni Jairo. Mas dumadami ang mga pasa niya at mas sumasakit ang laman. Isang umaga, pagkagising niya, kusa nang tumulo ang sariwang dugo mula sa pumutok na labi niya. Eksaktong-eksakto sa nangyari kay Mang Remy noong araw na ginulpi niya ito. Agaran din siyang napatakbo sa lababo sa kusina kung saan nagluluto ang ama nang maramdaman niyang nasusuka siya. Pagkarating ay agad na siyang sumuka na labis niya talagang ikinatakot sa kadahilanang
Purong dugo ang lumabas sa lalamunan niya. May kasama pa itong bubog ng basag na bote ng alak. Nang makita ni Mang Rodel ang nangyari sa anak, ay doon na tuluyang nakumpirma sa loob niya ang kinakatakutan niyang sagot. May kumukulam sa anak niya. Sigurado siyang nagawan ito ng masama ni Jairo. Jairo anak, ano ba talaga ang ginawa mo? Ano? Huwag mo akong paikutin anak. Isa pang pagsisinungaling mo. Baka hindi ka na magising bukas. Sagutin mo ako. Itay, wala nga akong… Huwag mong subukan magsinungaling sa harap ko ni isang salita, Jairo. Buhay mo ang nakataya dito. Itay, hindi ko… Anak, kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon, wala na tayong oras. Hindi kita mailalabang kung hindi ko alam kung sino ang gumawa nito sa'yo. Sabihin mo na, Jairo. Sabihin mo na dahil kung hindi, baka mamatay ka nang hindi ko man lang alam kung bakit. Itay, Jairo anak, nagsusumama ako. Sabihin mo na sa akin. Itay, ako ang may kasalanan. Ano na naman bang ginawa mo anak? Si Mang Remy, noong gabing yun itay, hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari. Pero ako ang nanggulo. Jairo, anong ginawa mo sa matanda? Sisindakin ko lang naman dapat siya itay. Binato ko lang sa kalsada yung bote para takutin. Pero ngumiti siya. Ngumiti po siya itay. Tapos ano? Doon ako napikon. Kinuha ko siya sa kwelyo itay. Tapos sinapak ko. Paulit-ulit. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Itay, patawarin mo po ako. Hindi ko sinasadya. Yung mga pasa ko ngayon, sigurado akong ganun na ganun yung nakita ko sa katawan niya pagkatapos ko siyang bugbugin. Diyos ko anak. Pero itay, hindi ko siya pinasukan ng dugo. Hindi ko siya tinamaan ng ganun. Yung bote, binasag ko lang sa tabi. Hindi ko siya sinaktan ng ganun. Hindi ko sinadya. Jairo anak, yung anak ni Mang Remy, nandun ba siya? Opo itay, nakita niya lahat. Inawat niya kami pero pinagmumura at minaliit ko pa sila. Anak ka nang… Pinasok mo ang sarili mo sa gulo na mas malala sa lahat nang inaway mo sa buong buhay mo. Hindi mo kilala kung anong klaseng tao ang mag-amang yon. Pinangingilagan sila sa baryong ito dahil bali-balita mangkukulam sila. Itay, ayoko pang mamatay. Kung ganun ay kailangan na natin kumilos. Ngayon na. Hila-hila ni Mang Rodel si Jairo palabas ng bahay. Halos hindi naman siya makahinga dahil sa sobrang takot at kaba na naglaho sa dibdib niya. Walang arte-arte siyang kinaladkad ng ama papunta sa bahay ng mag-amang Arden at Mang Remy. Wala nang pakialam kung may makakita pa sa kanila sa ganoong sitwasyon. Pagdating nila sa tapat ng maliit na bahay, ay agad na kumatok ng malakas itong si Mang Rodel na halos gigibain na ang pintuan. Pagbukas ni Arden ay agad itong lumuhod. Isang tanawin na kahit si Jairo ay natulala at buong kababaang loob na humingi ng tawad para sa naging asal ng anak niya. Sabay pangako na oras na may gawin pang masama si Jairo sa kahit sino ay siya mismo ang unang hahatol dito. Si Jairo naman, nanginginig at umiiyak na halos gumagapang na din, papalapit kay Arden sa pagmamakaawa. Paulit-ulit na sinasabing hindi na siya uulit pa. Para itong bata na nawalan ng direksyon. Nagkatinginan ang mag-ama. Ramdam ang hinihigop na awa kahit nasa kanila pa ang bigat ng sugat at takot na ibinigay sa kanila ni Jairo. Pero dahil likas silang mabuting tao, lumapit si Arden kay Jairo. Hinawakan ito sa balikat at mahinahong sinabi,
natatanggalin niya ang kulam at pagagalingin ng binata, ngunit mananatili ang bakas ng mga pasa sa katawan nito at panahon na lang ang makakapagsabi kung mawawala pa ba ang mga pangingitim. Sa kadahilan ng ganun din ang nangyari sa kanilang dalawa ng ama niya. Panahon din ang makakapagsabi kung kailan maghihilom ang sakit ng mga salitang binitawan ni Jairo sa kanila. Dagdag pa ni Arden, sana ay magsilbing marka yon para matuto itong si Jairo sa pananakit at pang-aabuso sa kapwa. Nang matapos ang gamutan, bumagsak ang binata sa may sahig na para bang nabunutan ng malaking tinik. Umiiyak ito habang yakap ng ama, at sa gabing yun ay tumigil na ang sumpa. Ngunit ang mga bakas ng gabi ng kahambugan ay mananatili sa balat ni Jairo, paalala ng karasang muntik ng pumatay sa kanya at aral na hinding-hindi niya kakalimutan habang buhay. Wakas. Sa ating buhay, lalo na sa ating bansa, mas madalas na ang nararanasan ng mga tao ay tungkol sa kahirapan at pagpupursige. Napakakonting porsyento ng ating populasyon ang nagtatamasa ng isang marangyang buhay. At mas madalas pa nga, nagiging sanhi ng karanasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit sa kabila nito, may mga tao pa din naman na pilit na lumalaban ng patas sa mga hamon ng buhay. Kagaya na lamang ng kwento natin sa araw na ito. Karanasan ito ni Fernando. Naganap noong taong 1970 sa lugar ng Cavite. Noong araw, wala pang masyadong oportunidad para kumita ang mga taong hindi tapos sa pag-aaral, kundi ang mga gawaing nangangailangan ng pisikal na kalakasan. Ang halos karamihan ng mga tao, hindi dahil sa kakulangan sa trabaho, kundi sa kakulangan sa kaalaman ng mga tao. Nagkakasya na sila sa kung anong meron sa harap nila o kung ano ang pinakamadaling gawin para sa kanila. Ika nga, mga bagay na nasa loob ng isang komportable na lugar ng isang individual. Hindi naiiba dito itong si Fernando na mula sa kahirapan, lumaki sa pamilyang sasakahan umaasa. Wala siyang masasabi tungkol sa kanyang mga magulang. Bagamat salat sa karunungan at kayamanan, binusog naman sila sa pagmamahal at pangaral tungkol sa kabutihan. Isa ang kanyang ama sa mga taong naniniwala na ang buhay ay parang panahon sa kabukiran. Madalas na tag-ulan, ngunit sasapit din ang araw ng tagsibol. Nakalakhan na nga ni Fernando ang paniniwala na kung hindi ka hihinto sa pag-abot ng pangarap mo, darating ang araw na hindi mo man ito matamo, ngunit magbabago pa din ang buhay mo. Kaya naman nang magbinata na si Fernando, nag-umpisa na siyang sanayin ang kanyang sarili sa mga pagtatrabaho. Liban sa kanilang bukid na sinasaka, naghanap pa siya ng iba pang pagkakakitaan. Madalas na nasa mga umpukan itong batang si Fernando. Hindi para makipagtsismisan kundi ang kumuha ng mga ideya at impormasyon tungkol sa mga posibleng trabaho na maaari niyang pasukan. Kaya nga nang minsang magawing muli sa kanilang lugar, ang kanilang kabaryo na tawagin na lamang natin si Mang Cesar. Labis ang kagalakan ni Fernando. Alam niyang may trabaho itong hatid sa mga kalugar niya. Hindi naman nagkamali itong si Fernando nang dahil nga sa
Naroroon si Mang Cesar upang maghanap ng mga maaaring sumama para sa trabaho sa konstruksyon. Di umano, kailangan ng 5 tao at itong si Fernando ay isa sa mga nagpresenta. Dahil sa wala pa namang masyadong gawa sa kanilang bukid. Ayaw naman ni Fernando ang masayang ang kanyang oras at mas gusto niyang kumayod ng kumayod. Sa edad niyang 17 anyos ay hindi halata ang pagkabata niya. Mamang-mama na ang tindig niya, maging ang hubog ng kanyang katawan. Kaya naman hindi naging problema sa kanya ang makasama. Isa pa, kaibigan ni Fernando ang mga anak ni Mang Cesar at kilala siya nito. Ipinagpaalam ng matanda itong si Fernando sa mga magulang. Bagamat nag-aalala sila para sa anak, nakita nila ang ningning ng mata ni Fernando sa pag-asang payagan siya. Sa probinsya ang kanilang tungo, bandang Bicol. Ayon kay Mang Cesar, ay malaki-laking proyekto ang nakuha ng amo niya. Kaya naman mahaba-habang trabaho para sa kanila. Bago umalis itong si Fernando, maraming bilin ang kanyang ama. Lalo pa nga at isang liblib na bayan sa Bicol ang kanilang tutunguhin at batid ng kanyang ama ang panganib dito. Sigurista ang kanyang tatay. May mga pangontrang ibinigay sa kanya at itong mutya ng langka na pinaka-iingat-ingatan ni Tatay Romel niya. Isang kilalang manggagamot si Tatay Romel at sa maraming okasyon ng panggagamot nito sa mga bayan-bayan. Isinasama niya si Fernando, kaya naman sa murang edad ay may maayos na karunungan din ng bata sa panggagamot at pananambal. Bagamat hindi kasing galing ng kanyang ama, pero may alam itong bata. Ayon kay Tatay Romel, na minsan na siyang nagtungo sa Bicol noong mga dekada 50 at alam niya ngang tunay ngang maganda ang lugar. Ngunit kaakibat ang ganda nito ay ang iilang kababalaghan gaya ng mga pangkukulam at mga aswang, lalo na ang mga asbo, isang uri ng aswang na sikat sa Bicol noong araw. Kaiba sa mga kauri nitong aswang na may pakpak. Ang asbo ay aswang na lakad. May kakayahang magpalit ng anyo sa isang malaking itim na aso at mahilig sa mga laman loob ng tao ngunit walang kakayahang lumipad. Ang mas nakakatakot pa ay mahilig nga rin itong gumala sa mga bara-barangay at hindi takot sa tao. Kaya naman todo ang bilin ni Tatay Romel sa kanyang anak na si Fernando upang mag-ingat at huwag magtitiwala ng basta-basta sa ibang tao. Lalo na ang pag-iwas sa mga pagkain at inuming inaalok ng mga individual na hindi niya kilala. May isang lugar daw kasi umano sa tutunguhin nilang probinsya ang tirahan ng mga kilalang manlalason. Baon ang bilin ng kanyang ama at ang mga proteksyon niya kasama ang 4 pang kabaryo niya at si Mang Cesar ay tumulak na nga sila patungo sa probinsya. Mahaba ang biyahe, halos 12 oras bago nila marating ang bayan at 1 oras naman patungo sa lugar kung saan sila gagawa at magtatrabaho. Malapit lang naman sa sentro ng baryo ang lugar nila. Kayang-kayang lakarin sakaling may kailangan silang bilhin. May nakahandang tirahan silang magkakatrabaho. Hiwalay sila sa mga datihan ng naroroon. Naging posible to dahil kay Mang Cesar na bukod sa nais makatulong sa kanyang mga kalugar at sinisigurado nitong ligtas at maayos sila Fernando. Ganito kabait si Mang Cesar.
Mula kasi sa iba't ibang probinsya ang naroroon. At batid ng matanda na magkakaiba ang gawi at kaugalian ng bawat isa. Ayaw niyang mapahamak o malagay sa alanganin ang mga kasama niya dahil na rin sa hindi pagkakaunawaan. Mahigpit na ipinagbabawal ni Mang Cesar ang pakikipag-inuman nila Fernando sa ibang mga trabahador. Kung gusto mano nilang mag-inom sa tuwing walang gawa sa trabaho, sila-sila lang doon sa kanilang barracks. Walang ibang iimbitahang tao. Walang tagalabas. Kumbaga, ipinaunawa ng matanda ang sitwasyon nila at prioridad umano nila ay ang matapos ang proyekto nang walang problema. Unang araw nila ay saktong walang gawa sa construction. Nagpaalam sila Fernando na maglalakad-lakad lamang sa may palengke. Mag-iikot at titingnan ang buong lugar. Nakakabagot lang kasi kung doon lang sila sa tinutuluyan nila at sila-sila lang din ang magkakaharap. Wala naman itong naging problema kay Mang Cesar. Basta hindi sila magpapaabot ng hapon sa labas. Kailangan, bago mag-alas 3 ng hapon, ay naroroon na sila sa loob ng kanilang tinitirhan. Kasama si Fidel, na halos 4 na taon lang naman ang tanda sa kanya, at si Kulas na nasa 20 anyos na. Gumala nga sila sa lugar. Napunta sila sa may malapit sa palengke. Tingin naman ni Fernando na halos wala naman palang pinagkaiba ang lugar na yon sa kanilang bayan. Tanging ang dialekto lamang ng mga taga roon ang hindi nila maintindihan. Pero ang kagandahan nga ay magagaling din magtagalog ang mga nakakausap nila. Malapit sa dagat ang lugar, kaya walang ibang tinutungo ang mga kasama kundi ang dagat. Dahil sa libre ang paliligo doon. Kaya hindi naman sila nagdalawang isip. Sanay sila sa ganitong lugar. At para lang talaga silang nasa kanilang sariling bayan. Sa pagkakalibang ay hindi na nila namalayan na alas 5 na pala ng hapon. Napansin lang nila ito nang makitang bahagya na ang pagdilim. Kaya naman nagmadali na ang mga magkakasama na maglakad pabalik. Wala pang mga ilaw sa daan noon kung saan sila naroroon. At sa hapong iyon, dahil sa mga bundok, ay mas mabilis nga ang gumabi. Mag-aalas 6 pa lamang, ay puno na ng paghuni ng mga ibong dumadapo na sa mga puno upang magpahinga. Mga kuliglig sa paligid at ilang mga paghuni ng mga tuko. Labis ang kaba nila. Hindi dahil sa dilim, kundi sa matandang si Mang Cesar. Tiyak na mapapagalitan sila nito. Dahil sa hanggang alas 3 nga lang ng hapon, ang bilin nito. Mabuti na lamang, nang dumating sila ay wala doon si Mang Cesar. Isinama umano ng inhinyero at may pinuntahan. Kaya naman nakahinga ng maluwag ang tatlo. Buong pag-aakala nila ay malalagot sila sa unang araw pa lamang. Mag-aalas 10 nga nang dumating si Mang Cesar, lulan ng isang sasakyan. Nakainom ito at tila niyaya siya ng inhinyero para sa paglalasing sa bayan. Ang kagandahan lang, may dala itong tirang mga pulutan na pinag-uulam nila. Ayon kay Mang Cesar, dahil nga sa mag-uumpisa pa lamang sila at alam niyang wala pa silang pera, siya muna ang sasagot sa mga pangkain nila, pero babayaran nila sa pagsahod nila. Para lang may panggastos, pero kabilin-bilinan nito ang maging responsable sa paghawak ng mga pera nila. Pinagpapaguran at pagpapaguran nila ito, kaya dapat na gamitin nila sa matalinong paraan.
Walang problema ang ganitong isipin kay Fernando dahil ang balak niya ay ipunin lamang ang kanyang kita at magtipid hanggat maaari upang mabilis siyang makapag-ipon. Ibig ni Fernando ang makatungtong sa kolehiyo at alam niyang suntok sa buwan ito dahil sa salat sila sa pera at hindi rin siya matalinong bata para sa mga ibinibigay na scholar, kaya naman wala siyang ibang maisip na paraan kundi ang magbanat ng boto at makipagsapalaran upang makapag-ipon kahit man lang makaabot siya ng 2 taon sa kolehiyo. Mas mataas na ang tsansa niya na makapaghanap ng magandang trabaho noon. Ito ang paniniwala niya. Yun kasi ang sabi ng mga kabaryo nila na nakapagtrabaho sa Maynila. Nang gabing iyon ay kinausap sila nitong si Mang Cesar. At sa kinaumagahan nga ay mag-uumpisa na sila. Mga bilin, mga dapat nilang gawin, mga bawal, at lalo na sa lahat, kung kailan sila makakatanggap ng sahod. Itong si Fernando ay naitoka para sa mga paparating na semento at hollow blocks na kailangan nilang buhatin. Hindi makakadiretso ang truck sa kung saan itinatayo ang gusali dahil sa lalim ng putik, kaya naman kailangan nila itong buhatin mula sa kung saan ito ibababa ng maghahatid. Itong si Fernando lang kasi ang may malaking pangangatawan at matangkad. Yung ibang kasamahan niya naroroong nasa loob at nasa mas mahirap na gawain. Mga may karanasan din sa pagtatrabaho sa construction. Samantalang si Fernando ay unang beses pa lamang, kaya hanggat maaari ay dinidiskartehan ni Mang Cesar na mas magaan muna ang gagawin niya. Walang problema kay Fernando ang pagbubuhat. Sanay siya dito kahit maputik pa. Gawa nga ng sa bukid siya nag-aararo. Ngunit syempre, agaw pansin ang katangkaran niya at laki ng pangangatawan. Dagdag mo pa na may pagkamisteryoso ang datingan niya. Kaya naman itong nadadaanan nilang tindahan kung saan madalas na naroroon ang ilang kadalagahan ay hindi maiwasang siya ang pag-usapan. Bagay na hindi naman sanay si Fernando. Sa kanila kasi ay napaka-ordinaryo niya lamang at dahil nga sa madalas na nasa bukid lang siya, hindi siya marunong makisalamuha sa ibang tao, lalo na sa mga babae. Sa unang araw ay maayos naman ang kanilang paggawa. Mababait din naman ang mga katrabaho nila. At madalas ay hindi naman sila nakakapag-usap dahil sa paspasan ang mga paggawa, lalo na kapag nasa paligid ang amo nila at nag-oobserba. Sa tuwing araw naman ng sahod, ilan sa mga katrabaho nila ang wala sa kanilang tirahan. At syempre, bumababa ito sa bayan upang mag-relax. Sa madaling sabi, nag-iinuman. Habang itong si Fernando at ang mga kasamahan niya naroroon lamang. Pare-pareho kasi silang inaasahan ng kanilang mga pamilya. Bukod dito na kay Fernando na ang pag-aaral nga ang pinag-iipunan. Kaya nga dahil sa kanilang sitwasyon, wala silang sobrang pera upang pagbigyan ang mga layaw ng kanilang katawan. Kagaya ng pag-iinom. Minsan naman, kapag nakakaluwag-luwag itong si Mang Cesar, ibinibili sila nito ng mga alak at doon sila nag-iinuman sa labas ng kanilang bahay pahingahan. Hanggang sa magdadalawang buwan na silang nagtatrabaho. Sanay na sa mga gawain si Fernando. Kabisado na din nila ang mga lugar puntahan sa probinsya at minsan naman sa karinderyang malapit doon sa kanilang lugar, kumakain ang binata.
Noong araw kasi ay napakamura lamang talaga ng mga bilihin kung kaya pati mga lutong ulam ay mura din. Isa pa, nawiwili si Fernando dahil sa magaganda ang mukha ng mga magkakapatid na tindera na tawagin natin sa pangalang Leonor, Florencia at Lourdelis. Sa kanilang tatlo, si Leonor ang pinakamabait ngunit itong si Lourdelis ang natitipuhan ni Fernando. Kaya nga lang, mas matanda sa kanya ang mga ito. Nasa 22 na itong si Lourdelis, 20 naman si Leonor at 25 si Florencia. Para kay Fernando, pare-parehong magaganda ang tatlo. Pero bukod tangi ang mga ngiti ni Lourdelis na parang sa araw-araw na pagpunta niya sa tindahan ay pinapaganda ang kanyang pakiramdam. Nariyang kahit kapinangalang ang bibilhin niya, ay magtsatsaga pa siyang magtungo dito sa tindahan na nasa 15 minutos ang kailangan lakarin. Hindi para sa kape, kundi para sa mga ngiti ng dalaga. Dito ay kontento na si Fernando. Pansin ito ng mga katrabaho niya at madalas nga siyang asarin dahil nga sa masyado pa daw siyang bata. Antayin niya daw kahit mag-18 man lang siya bago mag-isip ng panliligaw. Subalit para kay Fernando ay tanging paghanga lang ito at wala siyang balak na manligaw sa dalaga. Ngunit habang lumilipas ang mga araw sa trabaho nitong si Fernando, mas lalong nauhulog ang loob niya kay Lourdelis hanggang sa isang araw ay yayain siya nitong magkakapatid na magtungo ng simbahan. Bagay na hindi pamilyar si Fernando. Buong buhay niya kasi, iilang beses pa lang siyang nakakapasok ng simbahan. At nang lumaki siya, ay bihira na niya itong gawin. Kaya naman sa unang pagyaya sa kanya, ay hindi ito sumama. At nagdahilan pero ang totoo, wala kasi siyang maayos na damit, panglakad o pangsimba. Kaya naman ng araw ng kanilang pahinga, mag-isang nagtungo ng bayan si Fernando upang maghanap ng damit at sapatos na maaari niyang magamit. Sobrang hiya niya pa at maya-maya paglingon sa paligid. Alam niyang naroroon din at gumagala ang mga katrabaho niya at ayaw niyang makita siyang namimili ng damit at yak niyang magiging pulutan na naman siya ng mga asaran. Kailangan niyang makahanap ng damit nang dahil sa sunod na araw, siguradong yayayain siya ng magkakapatid. Ito kasi ang naipangako niya. Ngunit nagulat na lamang si Fernando nang lapitan siya ng isang dalaga at nang tingnan niya ito ay si Leonor ang naroroon. May dala-dala itong basket at mukhang nanggaling sa palengke. Nagkataong umano na nakita siya nito habang papauwi na sana dahil nga sa ang tindahan ng damit kung saan siya nakatayo ay sa mismong kanto patungo sa dinadaanan ni Leonor sa tuwing naglalakad siya. Hindi naman maitatanggi ng binata ang kanyang sadya sa tindahan nang dahil sa pawang mga damit at pantalon lamang ang naroroon. Kaya ang nangyari, nagpatulong na lamang siya kay Leonor sa pagpili ng pinakamainam na damit maging pantalon. Sinamahan na din siya nito sa pagbili ng sapatos, habang si Fernando naman ang may dala ng buslo na puno ng mga gulay at karne. Dahil sa nakaramdam na din ng gutom ang binata, ay niyaya na din itong kumain sa isa pang pansitan si Leonor. Ni sa hinuwa ay hindi niya naisip na kung titingnan ay tila magkasintahan lamang silang kumakain sa labas. Saka pa lamang ito nahahalata ni Fernando nang makita niyang
Pinagtitinginan sila ng ilang mga kababaihan sa kainan. Matapos naman ito, balak pa sana ni Fernando ang magliwaliw sa may dalampasigan. Pero hindi niya magawang hayaang umuwi na mag-isa itong si Leonor. Medyo kakaunti kasi ang tao sa daraanan nito at bilang isang maginoo ay mas minarapat na lamang niya ang samahan itong si Leonor pauwi sa kanilang bahay. Sa pagdating nila sa may tindahan ay tila bang kinurot pa sa singit itong mga kapatid ni Leonor dahil sa kilig. Maririnig ang mga paghahagik-hik. Paano kasi magkasama itong dalaga at binata? Buhat-buhat pa ni Fernando ang pinamili kaya hindi maiwasan ang kiligin ang mga dalaga. Naroroon sa tindahan ang ilan sa mga katrabaho nitong si Fernando na mula sa kabilang barracks. Mga taga-Visayas naman ito at walang partikular na lugar. Binati nitong isang lalaki si Leonor, ngunit hindi ito pinansin ng dalaga at nagtuloy lamang papasok sa kanilang bahay. Dahil dito ay tinapunan ng masamang titig ng lalaki itong si Fernando. Napahiya ito sa harap ng mga kasama niyang mga nag-iinom doon sa may tindahan. Pero hindi ito alintana ni Fernando dahil sa nang mailapag niya sa may pinto ng tindahan nila ang buslo na dala ni Leonor. Agad na din itong umuwi pero hinarang ito ng lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Celio. Ang trabahador na may lihim na pagtingin kay Leonor. Inaalok nito si Fernando na uminom muna at tumagay kasama sila. Pero tumanggi itong si Fernando. Ayon pa dito ay may kailangan pa siyang gawin, kaya naman kailangan niya ng mauna sa kanila. Hindi ito nagpapigil at nagdire-diretso lamang sa paglakad pabalik sa kanilang lugar. Dito nagkaroon ng pamumuo ng masamang panahon sa pagitan ni Celio at Fernando. Dahil itong si Celio ay isang taong mapag-imbot at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Makailang beses na itong nagkaroon ng kaaway sa ibang mga trabahador na kasama nila. At ang tagpong iyon ay tumatak sa isipan nitong lalaki. Masyado siyang presko. Makikita niya, may araw din siya sa akin. Pagbabanta ni Celio habang kaharap ang mga kainuman niya. Ayaw nitong napapahiya siya kaya sinabi ang mga salitang ito upang makita ng mga kainuman niya kung gaano siya katapang. Isa sa kanila ang nagsabi na hayaan na lamang si Fernando at bata pa kasi ito. Pero itong si Celio na nasa 35 naman ay hindi nakikinig. Ayon pa dito na habang bata pa daw ay kailangan niyang putulan na ng sungay si Fernando para matuto kung saan ito lulugar. Naririnig naman ito ng magkakapatid na dalaga. Kaya nga ganoon na lamang ang pagkaasar nila sa lasinggerong si Celio. Alam nilang inggit lamang ito kay Fernando dahil sa mas malapit ito sa kanila. Kumpara dito kay Celio na panay pagyayabang lamang ang ginagawa sa tuwing naroroon sa tindahan nila at walang pagkakataon na hindi ito lasing sa tuwing nakatambay ito doon. Kinagabihan, habang masayang nagkwekwentuhan naman itong sila Fernando, bigla na lamang silang nagulat dahil sa may nambato sa kanilang barracks. Sobrang lakas nito at halatang malaking bato ang tumama sa dingding. Nang labasin nila upang tingnan kung ano nga ba ang nangyayari, naroroong nakita nila itong si Celio na pinipigilan ng mga kasamahan. Galit ito at hinahamon si Fernando ng suntukan.
Wika pa nito na mag-usap sila sa kamao kung may problema daw ba ito sa kanya. Pero hindi naman maunawaan ni Fernando kung anong nangyari at bakit siya pinag-iinitan. Bukod sa alam niyang tinanggihan niya ang pag-aaya sa kanyang uminom. Mabuti na lamang at naroroon itong si Mang Cesar. Lumabas ito at sinaway si Celio. Bagamat nagmamatigas ito, pero hinila na ito ng mga kasama na humingi naman ng dispensa sa pangbubulabog na nagawa. Pagpasok ay binalaan naman ni Mang Cesar na hanggat maaari iwasan ito ni Fernando dahil sa walang maidudulot na maganda sa kanya ang makipagtalo o makipag-away sa lalaki. Di umano ay iba ang gawin nitong si Celio. At minsan na itong may sinaktang trabahador doon na sa labis na pinsalang natamo, kinakailangan iuwi sa kanilang probinsya. Nang itanong ng magkakasama kung grabe daw ba ang pagkakabugbog, umiling-iling si Mang Cesar dahil sa hindi daw ito binugbog, kundi kinulam. Ayon sa matanda, may kaalaman sa pangkukulam itong si Celio, kaya nga iwas sa kanya ang ibang trabahador doon. Ayaw nilang magkaroon ng ugnayan sa lalaking iyon at baka sila pa ang sunod na kulamin. Dito ay tila nagkaroon ng interes itong si Fernando dahil sa may karunungan siya sa rebuelta. Naturuan siya ng tatay niya. Isa pa ay sapat na ang mga pangontrang taglay niya upang mapanatili siyang ligtas laban sa palipad hangin na maaaring gawin ng lalaki sa kanya. Kaya naman naisip ni Fernando na hayaan lang ang lalaki dahil sa oras na pagtangkaan siyang kulamin ito, natitiyak niyang bibuelta lamang ito sa mangkukulam. Maging ang mga katrabaho ni Fernando, nakalugar niya ay natakot sa posibleng gawin ni Celio. Bagamat kasi alam nilang albularyo ang tatay ni Fernando, pero hindi naman sila nakakasiguro kung marunong din itong binata. Kaya naman pati sila ay pinayuhan si Fernando na huwag nang ipapakitang lagi niyang kasama ang mga dalaga sa tindahan tuwing wala silang trabaho. Dahil alam ng karamihan doon na may gusto nga itong si Celio sa dalagang si Leonor. Hindi naman ako nanliligaw sa kanino man sa mga dalaga. At saka kung gagawin ko man, matirang matibay na lang sa amin. Lumaban siya ng patas, di ba? Matapang na sambit nitong si Fernando. Bagamat babait at tahimik siya sa trabaho pero hindi duwag ang binata. Pinalaki siyang matapang at palaban ng kanyang ama. Nakatatak sa isipan niya na hanggat tama siya at may katwiran sa oras ng kagipitan at pang-aapi sa kanya, maaari siyang lumaban dahil dahilan nga ng ama ni Fernando na hindi sa lahat ng oras ay kaya siyang ipagtanggol ng kanyang ama. Napakamot na lamang ng ulo si Mang Cesar. Alam niya din kasi ang ugali ng pamilya ni Fernando at talagang sa tatay pa lamang nito ay palaban na. Nang umaga ay hindi nakita ni Fernando itong si Celio. Wala ito sa trabaho at buong umaga nga ay wala ito. Maging nang hanapin ito ng foreman ay walang maisagot ang mga kaibigan nito. Dahil nga sa bigla na lamang daw itong umalis noong gabi. Sa isip naman nila ay baka nahiyang pumasok dahil sa ginawa. Pero yun ang akala nila. Dahil sa sentro ay may naganap na komosyon. Naroroon sa tanggapan ng punong barangay ang pamilya nila Leonor. Galit at nagpapatulong sa kapitan upang hanapin ang taong na namantala sa kanilang anak na dalaga.
Ayon sa ulat, may isang lalaking nakatalukbong ang muka na puwersahang pumasok sa kwarto nitong si Leonor. Kaya nga lang, si Florencia ang naroroong natutulog sa kwarto ni Leonor nang dahil na nasa banyo pa itong dalaga at naliligo. Pinagtangkaang halayin umano si Florencia. Maaring ginamitan ng pampatulog kaya hindi ito magising kahit tinatanggalan na ng kasuotan at doon inumpisahan ang masamang balak nitong lalaki. Mabuti na lamang at pumasok si Leonor bago mangyari ang panghahalay. Ngunit wala nang saplot ang kanyang ate. Dito umanong nataranta ang lalaki at lumundag sa bintana. Nagawang makilala ni Leonor ang salarin dahil na din sa tattoo nito sa braso. Isang agila at paru-paro na tanging kay Celio niya lamang nakita. Dumating ang mga tanod at ang kapitan sa trabaho nila para hanapin itong lalaki at upang imbitahan sa tanggapan. Ngunit yun nga lang, wala ang lalaki doon. Naroroon ang mga gamit nito pero wala umanong nakakaalam sa kinaroroonan. Labis ang galit ng ama nila Leonor at naroon nga itong may dalang itak. Gulat naman sila Fernando. Halong galit at pagkauyam ang nararamdaman nitong lalaki nang dahil nga sa mga kaibigan niya itong dalaga. Ibig niyang maigante ang ginawang pambababoy kay Florencia na para niya na ring ate. Dahil dito ay hinahanap itong si Celio, ang pangunahing sospek sa insidente, at positibo talaga si Leonor sa kanyang mga nakita. Ipinagpasalamat na lamang ng mag-anak na hindi natuloy ang balak nitong si Celio. Ngunit ang tanong ay nasaan ito? Tawid dagat ang probinsyang ito at hinala nga nila na umalis ito para magtago. Wala din kasing nakakaalam sa totoong pangalan at pagkakakilanlan ng lalaki bukod sa katawagang Celio. Pero hindi kumbinsido ang pamilya nila Leonor. Maaari kasing pinagtatakpan lamang ito ng mga kaibigan nito na mula din sa parehong probinsya. Dahil sa pangyayari, hindi na pumayag ang mga magulang ni Leonor na magpainom sa harap ng tindahan nila. Bawal na ang inuman at pagtambay doon. At tila ba sa ginawa ni Celio ay nadamay ang lahat ng mga trabahador. Kaya naman ayon pa sa iba na oras na makita nila si Celio, sila na mismo ang bubugbog dito at magdadala sa presinto. Dahil kasi sa lalaking ito ay naging masama ang tingin ng mga taga roon sa lahat ng trabahador ng ginagawang gusali. Isang linggo na ang lumipas at unti-unti namang humupa ang tungkol sa eskandalong ito. Bagamat nananatiling tulala at takot sa tao si Florencia, hindi na ito lumalabas sa bahay nila at tanging sila, Leonor at Lourdelis na lamang ang naroroong nagbabantay sa tindahan. Ang padre de pamilya na din ang namamalengke sa araw-araw at hindi na hinahayaan sila Leonor na mag-isang magtungo sa bayan. Tila ba nagkaroon ng trauma ang pamilya? Si Fernando naman ay ganon pa rin. Patuloy pa din siya sa pagpasyal-pasyal kaila Leonor. Hindi tutol ang mga magulang ng mga dalaga dahil sa nakikita naman nilang mabait at magalang itong si Fernando. Unti-unti ay nalilihis ang pakiramdam ni Fernando na kung dati panay si Lourdelis lamang ang nakikita niya. Pero habang tumatagal at dahil sa mas madalas niyang kausap si Leonor, ay tila bang dito nahulog ang loob ng binata. Araw ng Sabado, walang gawa sila Fernando
At kagaya ng nakagawian, balak niyang magtungo kay Leonor. Maaga siya at ibig doon sana mag-almusal. Kaya nga lang, nagtaka siya dahil dapat ay bukas na ang tindahan nitong sila Leonor. Gawa nga ng Sabado. Maraming kakain. Pero ng Sabadong iyon, walang tao sa tindahan. Sarado din ang kanilang bahay. Walang nagawa si Fernando, kundi ang magtuloy na lamang sa bayan. Naisip niya na baka naman may pinuntahan lang ang mag-anak. Kaya naman doon na lamang niya pinalipas ang oras sa dalampasigan at sinubukang mamingwit ng isda. Hindi naman para may makain sila, pero para lang magpakalma ng kanyang utak. Ito kasi ang naging libangan niya. Kapag nangungulila siya at naiisip niya ang pamilya niya, o kaya parang napapagod siya sa kanyang trabaho, magtutungo lang siya sa aplaya, mamimingwit. May huli man o wala, ay ayos lang sa kanya. Dahil para sa kanya, ay mabuti ito sa kanyang isipan. Pasado mag-aalas 4 nang magpasya ng umuwi. Dumaan ng gulay sa palengke para sa kanilang gabi at marahang naglakad pabalik sa barracks. Pero sa kalahatian ng kanyang paglalakad ay dumaan ang isang sasakyan. Bumusina ito sa kanya. Napatabi naman siya sa daan upang paunahin ito. Lubak kasi at mabato. Isa pa, isang sasakyan lamang talaga ang kasya dito at kung may kasalubong, kailangang tumabi muna sa damuhan para makadaan yung isa. Nang akala niya ay lalampas ito sa kanya, ay huminto ito at pagbukas nga ay naroroon sila Leonor. Agad niyang napansin ang nakabalot na kumot na si Florencia. Hindi pa man siya nakakabati ng magandang hapon, ay pinasakay siya ni Leonor at sumbay na daw siya hanggang sa may tindahan nila. Dito nagkwento si Leonor na isinugod nga nila sa ospital ang ate Florencia niya kasi bigla na lamang inapoy ng lagnat at tila nagdidiliryo. Di umano ay parang binabangungot na may maitim na nilalang ang kumukuha sa kanya. Kaya naman minarapat nilang isugod sa ospital, lalo na noong namuti ang mga mata. Pero ilang minuto pa lamang ang inilalagi nito sa loob ng ospital ay biglang kumalma ang dalaga at nawala umano ang sakit nito. Wala daw makitang sakit o sintomas ng anumang karamdaman ang mga doktor. Bukod sa nakulangan daw ito sa tubig at kulang sa bitamina. Kaya naman binigyan na lang sila ng reseta. Minabuti na nga lang ng mga magulang nila ang iuwi na lang itong si Florencia. Kalmado naman kasi ito sa maghapon at nawala na yung lagnat at panginginig, pero tahimik pa din ito sa kanilang sasakyan at nakatulala lang. Kita naman ni Fernando ang pangangalum mata nitong dalaga. Maputla at mabigat ang aura. Alam ni Fernando na may kakaiba sa kalagayan ng dalaga. Kaya nagtanong ito kung maaari ba siyang tumigil saglit sa tindahan nila at magmerienda muna. Palusot niya na lamang ito upang maobserbahan ng dalaga. May pakiramdam kasi siya na hindi basta-basta ang sakit nito at hindi ito parang milagro na bigla na lamang nawala. Wala namang pagsosospetya ang mag-anak at ang akala nga nila na maayos na rin itong si Florencia. Nang makaalis ang sasakyang naghatid sa kanila, ay tumulong na din si Fernando at siya na ang bumuhat kay Florencia. Matanda na kasi ang tatay ng mga dalaga at hindi na din kayang kargahin itong anak niya. Tulala lang ito
at malayo ang tingin habang marahang inihiga ni Fernando sa kama niya. Saglit siyang tumingin-tingin sa paligid ng silid. Binuksan niya ang bintana at bahagyang napatakip na lang ito dahil sa labis na sangsang na naamoy niya. Tinanong niya si Leonor kung hindi ba naamoy nito ang mabahong simoy sa bintana ng silid ng ate niya. Pero wala umano itong naamoy. Kahit si Flor de Lis ay wala ding maamoy. Dito na nadagdagan ang paghihinala ng binata. Kaya naman habang naghahanda ng merienda, ang mga magulang nila Leonor ay nagpasama itong binata sa magkapatid sa likod bahay. Malawak na sagingan ang likod bahay. Halos madilim na nga ang lugar dahil sa mga naglalakihan at nagtataasang puno ng saging. Hindi naman sigurado sila Leonor kung ano bang inaasahang makita doon ni Fernando. Hanggang sa huminto ito sa isang nakaumbok na lupa na tila kamakailan lamang hinukay. Gamit ang kahoy na nakita nitong binata sa likod, ay binungkal niya itong lupa at napasukan na lamang ang magkapatid na dalaga. Dahil sa may nakuhang isang telang itim na puno ng uod itong binata. Hindi alam nila Leonor, maging ng mga magulang nito, kung bakit may ganoon sa likod bahay nila. Dito na nakumpirma ni Fernando ang lahat. Ipinaliwanag nito sa mga magulang ng dalaga na may nangkukulam sa anak nila at mukhang isang matinding kulam ang kumapit dito dahil sa paraan o ritual na ginawa. Alam ng matatanda ang kulam at naniniwala sila dito, pero hindi nila lubos na maisip kung bakit sa dami ng kukulamin, bakit ang anak pa nila, at saka paano umanong makakasigurado si Fernando. Pero nang sumapit ang 6:00 ng gabi, bigla na lamang sumigaw ang nanay nila Leonor. Paano kasi itong si Florencia ay nanginginig na naman at naroroong bumubula ang bibig, pero imbes na isugod sa ospital, nagpahanda ng mainit na tubig si Fernando. Nanghingi rin ito ng ilang mga bagay na gagamitin niya sa gawaing pananambal. Tanda ni Fernando ang proseso at ang mga kailangang gawin sa ganitong sitwasyon. Hindi rin kasi siya umalis sa kanilang barracks na hindi dala ang mga pangontra at kagamitang pabaon sa kanya ng kanyang tatay. Nag-umpisa si Fernando sa panggagamot. Labis ang pagkamangha ng mag-anak. Buong pag-aakala nila ay isang simpleng trabahador lamang sa construction itong si Fernando. Di nila akalain na may karunungan ito sa pananambal. Nakakagulat ang naging resulta nang dahil sa naging sobrang itim ng tubig na inihipan ni Fernando habang nakahawak sa tiyan ni Florencia. Hanggang sa magmistulang burak na itong tubig na kanina ay napakalinaw pa. Napaupo na lamang sa silya itong nanay ni Florencia habang pinapanood ang mga nagaganap. Hindi makayang unawain ng mag-anak ang kanilang nakikita dahil sa iyon ang pinakaunang beses na nakakita sila ng pananambal sa personal. Kita din nila ang tagaktak na pawis nitong si Fernando habang patuloy sa panggagamot. Hanggang sa makalipas lang ang halos mag-iisang oras, biglang huminto si Fernando. Huminga ng malalim at pumikit at nag-orasyon ito ng pangrebwelta. Buong sikap niyang ibinato pabalik sa taong may gawa nang pangkukulam ang lahat ng negatibong enerhiya, at pagkatapos nito
ay sinunog niya ang natagpuang tela ng pangungulam na nakabaon sa likod bahay. Doon sila nakarinig ng garalgal na huni ng isang uri ng ibon na noon lamang nila narinig sa tanang buhay nila. Tila bang hirap na hirap ito at galit. Lumipad ito papalayo at saka lamang naging payapa ang kalagayan ni Florencia. Ayon kay Fernando, kaya naging maayos ang kalagayan ni Florencia nang isugod ito sa ospital nang dahil sa hindi siya abot ng ritual na ginawa ng mangkukulam. Naroroon lamang kasi itong sumasakop sa kanilang tahanan. Subalit nang bumalik sila sa bahay nila, muling naging aktibo yung kulam. Natanong naman ni Leonor kung ayos na ba ang ate niya at kung ligtas na umano ito sa kulam. Tiyak naman ni Fernando na natanggal niya na ang kulam dito sa dalaga. Pero malakas ang hinala niya na sa gabing iyon ay magtutungo ang mangkukulam o kung sino mang kasama nito sa bahay ng dalaga upang muli itong gambalain. Masinsinang kinausap ni Fernando ang mga magulang ni Florencia na kung magtitiwala ito sa kanya ay ibig nitong mapanatili sa kanilang bahay upang magbantay. Nais niyang komprontahin ang taong may gawa nito kay Florencia. Ibig niyang wakasan ang kasamaang dulot ng isang masamang mangkukulam. Hindi naman dito tumutol ang mag-anak. Inasikaso pa nito si Fernando. Inihanda ang mahihigaan nito sa salas. Pero ayon kay Fernando, sapat na ang upuang naroroon para sa kanya. Isa pa ay wala siyang balak na matulog. Dahil tuso umano ang mga mangkukulam at tiyak na gagawa ito ng paraan upang muling lukuban ng itim na mahika ang dalaga. Lalo pa at mahina pa ang dunga nito dahil sa nangyari. Hindi lang lubos maunawaan ni Fernando kung bakit tila labis ang galit ng nangkulam dito. Natanong niya pa ang mga magulang kung may mga nakagalitan ba itong si Florencia. Nakaaway o may kaaway pa ba ang pamilya nila? Maari kasing ganon ang sitwasyon. Pwede ring mga taong galit sa mga magulang nito o sa mga kapatid at si Florencia lang ang napagdiskitahan. Dahil nga sa walang maisip ang mag-anak, pinagpalagay ni Fernando na maaring nakursunadahan nga ito o baka may kinalaman si Celio sa naganap na iyon. Dahil natatandaan niyang sinabi ni Mang Cesar na may lahing mangkukulam ang lalaki. Naghanda na si Fernando. Nag-usal ng mga orasyong pangdepensa. Sakali mang mapalaban siya ay isinuot niya ang mutya ng langka na bigay ng kanyang ama. Mabisa ito bilang isang kabal at pampalakas ng resistensya para sa kumbating pisikal. Mas mahabang orasyon naman ang kanyang kinakailangang gawin sa sundang dahil sa wala siyang tangang sandata. Kinakailangan niyang manghiram ng sundang sa ama ni Leonor. At dahil sa ordinaryo lamang ito, gumawa pa siya ng isang engkantasyong magbibigay ng bisa sa sundang upang magamit kontra itim na kapangyarihan. Habang tumatagal ay mas lalong nag-iiba ang tingin nila Leonor sa binata. Mula sa isang simple at inosenteng trabahador ay mas lalong tumaas ang paggalang nila at paghanga dito. Bandang 10:00 ay sinubukang itago ni Fernando ang kanyang presensya. Turo ng kanyang ama na sa oras ng pakikipagkombate, lalo na sa may karunungang itim, unang pinakakailangang gawin ay itago ni Fernando ang kanyang presensya.
ang sorpresahin ang kalaban, ito ay upang hindi makapaghanda ang sino mang sasagupain niya ng mga orasyon kontra sa kanya. At dito nga sumapit ang 12:00 ng hating gabi, kung saan ay nag-uumpisang makaramdam ng maalinsangang panahon ang mag-anak. Para bang napakainit sa loob ng bahay, gayong presko naman ang hangin sa labas. Hindi ipinapaalam ni Fernando sa mag-anak ang katotohanan, nang dahil sa ayaw niyang mataranta ang mga ito at baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Dahil nga noong nasa proseso siya ng panggagamot ay nagawa niyang maramdaman ang puwersa na higit sa ordinaryong mangkukulam. Puwersa ng isang mas nakakatakot na uri ng nilalang. Walang iba kundi ang aswang. Batid ni Fernando na kung sino man ang may gawa nito kay Florencia, mula ito sa lahi ng aswang. At kaya nakakaramdam ng maalinsangang panahon ang mag-anak dahil sa nasa labas na ang isang uri ng nakakatakot na nilalang. Matagal ang pakiramdaman nila dahil sa inabot ng 2:00 ng madaling araw at tahimik pa din si Fernando sa gilid ng pinto. Pilit na ipinapayapa ang kanyang sarili at iniiwasang maramdaman siya ng aswang. Sila Leonor naman ay nakaupo lang sa salas at itong nanay at tatay nila ay kasama si Florencia sa kwarto. Muling umalulong yung mga aso. Dito ay napatakbo na si Leonor at Flor de Lis sa tabi ni Fernando. Sumenyas naman si Fernando na huwag mag-ingay at huwag iiyak. Hinawakan pa niya sa pisngi itong dalawang dalaga upang mapakalma. Dinig na ni Fernando ang mga kaluskos sa labas at ang tinig ng tila labis na laki ng aso na hingal at nag-aangil. Maririnig itong tila bang nagkukutkot sa likod bahay. Kaya naman walang sinayang na sandali si Fernando. Marahan itong lumabas ng bahay at inikutan ang nilalang na nasa likod. Sa pinakakalmadong estado ni Fernando, nakita niya ang napakalaking itim na aso. Dambuhala kung ilalarawan. Mas matangkad pa sa kanya at may nakakatakot na anyo. Pero hindi nagpatinag ang binata. Isinaboy niya ang abo at asin na binulungan niya ng orasyon, kasunod ng pagsugod niya upang patamaan ito ng taga. Maririnig ang lakas ng pag-atungal nito ng mataga ni Fernando sa bandang tagiliran at isa pa sa leeg. Muling nagsaboy si Fernando ng asin at abo at sa pagkakataong ito ay dinuraan niya ang sundang kasama ng isang malakas na orasyon kontra aswang. Ngunit nang tatagain niya na sa ulo ang aswang, ay lumundag ito ng pagkataas-taas patungo sa likod ni Fernando. Sabay pagsalakay nito sa binata. Mabuti na lamang at nasangga niya ito ng kanyang hawak na sundang. Kung titingnan, dapat ay dihado si Fernando. Dahil malaki at malakas ang aswang. Ngunit sa tulong kasi ng kanyang mutya ng langka, mas pinagtibay nito ang katawan ni Fernando upang magawang tagalan ang pag-atake ng aswang. Hindi maaaring magkamali si Fernando. Ito ang uri ng aswang na ikwinento ng kanyang ama sa kanya. Ang aswang na asbo. Aswang na nagmula sa Bicol. Labis ang bangis nito at kung panghihinaan ng loob si Fernando, ay tiyak na lalapain siya nito. Walang balak na magpatalo sino man sa kanilang dalawa hanggang sa marinig ni Fernando ang mga sigawan nila Mang Cesar. Naroroon itong nagtungo pala sa bahay nila Leonor at hinahanap siya.
Nag-aalala dahil nga sa madaling araw na ay wala pa din ang binata. Dito na sumigaw sila Leonor na nasa likod nga si Fernando at kasalukuyang nakikipagtuos sa isang aswang. Kaya agad na sumugod sila Mang Cesar, tangan ang kung ano lang na madampot nila sa labas ng bahay. Mga kahoy, kawayang tukod na sampayan at bato. Pero nang makarating sila sa likod at mailawan nila ang kinaroroonan ni Fernando, nanlumo sila at labis na natakot nang makita ang dambuhalang aso. Tila ang inaasahan nila ay isang taong uri lamang ng aswang. Pero nang makita nila ang asong mas malaki pa sa kanila, napaatras ang mga ito. Pero dahil sa pagdating nila at sa tangan nilang apoy kaya nawala saglit ang atensyon ng asbo kay Fernando at napalingon sa kanila. Dito biglang niluwagan ni Fernando ang pagkakahawak niya sa itak. Sabay yuko nito dahilan para mapasubsob ang aswang sa may sagingan. Pagkatapos ay dinampot ni Fernando itong kapirasong kawayan na naroroon sa may sagingan at itinusok ito sa aswang. Dito nataranta ang nilalang at mabilis itong tumakas. Mabilis na nagsuot sa sagingan. Hindi na tinangkapa ni Fernando ang habulin ito at nang kalaunan muli nga silang nagbalik loob sa bahay nila Leonor. Nabigla pa din sila Mang Cesar. Sa unang pagkakataon, naniwala na silang totoo ang aswang. Nanginginig pa ang mga kamay ng mga magkakasama habang iniaangat ang mga tasa ng kape na inihanda nila Leonor at Lourdelis. Nang humupa ang tensyon sa magkakasama at kumalma na ang mga nininerbiyos na mag-anak, ipinaliwanag ni Fernando na ang aswang na sumugod sa kanila nang mga sandaling iyon ay hindi ang mangkukulam na nagdulot ng karamdaman kay Florencia. Maaaring kasamahan ng mangkukulam ang aswang dahil sa natitiyak niyang naibuelta niya umano ang itim na kapangyarihan na nagdulot ng karamdaman kay Florencia. Imposibleng makabangon ito at magpakita ng ganoon sa tinding lakas at tapang. Noong una ay hindi pa siya sigurado. Pero nang malapitan niya ang aswang, sa kanya natiyak, iba ang aura ng asbo at iba yung aura ng mangkukulam na nakalaban niya sa pananambal. Alam niya na napuruhan niya yung asbo dahil sa tagos sa dibdib nito yung kawayan. Isa pa, yung mga taga mula sa sundang ay tiyak na magdudulot ng seryosong pinsala sa isang may tangan ng itim na kakayahan. Nang sumunod na araw ay nagpaalam pansamantala si Fernando. Kailangan niyang bumalik sa trabaho dahil baka siya naman ang mapahamak oras na tanggalin siya sa pagiging construction. Pero si Mang Cesar na mismo ang sumalo sa kanya. Ayon dito, ay siya ang bahalang magpaliwanag sa amo nila. Wika pa nito na gawin niya muna ang kailangan niyang gawin upang matulungan ang pamilya nila Leonor at walang paliwanag ang kailangang gawin ni Fernando. Sila mismo ang saksi sa aswang noong nagdaang gabi kaya ibig nilang matapos na ang problema. Sambit pa ni Mang Cesar na kung hindi masusupil ang aswang at ang sinasabi nitong mangkukulam, baka sa susunod ay sila na ang aswangin sa baraks. Nagpasama si Fernando sa bayan dito sa dalagang si Leonor. Kailangan nilang magtungo sa simbahan upang makahingi ng banal na tubig sa pari na kakailanganin nila upang kalabanin itong mangkukulam. O kung sakali man na makaligtas pa sa nagawa niyang pinsala, yung asbo.
Ibig niyang maging mas handa. Alam ng binata na maraming posibleng mangyari. Maaring may iba pa o may kapamilya ang aspo. Kahit si Fernando ay nababahala. Wala siyang paraan upang makausap ang tatay niya, upang makahingi ng payo sa dapat niyang gawin. Kaya namang nag-isip siya ng diskarteng sa tingin niya ay gagana kontra sa mga kalaban niya. Nang mapansin ni Leonor na ang isang matandang kanina pang sumusunod sa kanila hanggang simbahan ay naroroon ito at nagkukunwari lamang na nagdarasal sa may labas ng simbahan, pero tila bang sila ang pakay nito. Dahil dito, ibinigay ni Fernando ang isang habak dito kay Leonor. Ikinababahala niya na baka si Leonor ang punteryahin sakaling kalaban nila ang matandang nakasunod. Hindi nila pinansin yung matanda at nagtuloy lamang sila hanggang sa bandang mag-aalas 11 ng umaga ay pabalik na nga sila sa bahay ni Leonor. Dito nang naging mas mahirap yung sitwasyon dahil sa naroroong mabilis na nakasunod yung matanda na tila bang hindi akma sa edad niya ang liksi nito. At ang mas problema pa ni Fernando, dahil sa unahan nila ay may 3 kalalakihan ang nakabang. Tila bang inaantay na dumaan sila. Malalaki ang katawan nito. Mas malaki pa sa katawan niya. Dehado siya kung tutuusin dahil sa 3 lalaki at isang matanda ang naroroong punterya sila. Marahang sinabihan ni Fernando si Leonora na oras na mag-umpisa ang pakikipaglaban niya sa mga nakaabang sa kanila. Sikapin nito ang makatakbo at humingi ng tulong kay Lamang Cesar dahil nga sa hindi niya alam kung kakayanin niya ang sabayan sa laban ang 3 lalaki at ang isang matandang sa pakiwari niya ay mangkukulam. Nang biglang huminto si Fernando, napagtanto niya na tanghali pa. Mataas ang sikat ng araw, kung kaya't bentahi ito sa kanya. Hindi magagawang gamitin ng mga kalalakihan ang kanilang kakayahan, sakaling mga aswang din sila. Ibig sabihin, ang pinaka-problema niya lamang dito ay ang matanda. At dahil kargado siya ng orasyon na pangdepensa, alam niyang makakaya niya ito sa tulong ng mutya ng langka. Ang mga itinuro ng kanyang ama na pamamaraan ng pakikipaglaban at pakikipagkumbating pisikalan, bilin ni Fernando na pipigilan niya ang 3 lalaki at kapag sumigaw siya ng takbo ay wag nang lilingon pa si Leonor at gawin na ang pinapagawa niya. Makikitang nagtatawanan itong kalalakihan. Tila ba sa tingin nila, kayang-kaya nila itong si Fernando na mas maliit sa kanila at mas bata. Nagsalita pa ang pinakamatanda dito at ayon pa dito ay pagbabayarin nila ang binata sa pagpatay sa bunso nilang kapatid. Lumalabas na itong matanda ay nanay ng aswang na nakalaban ni Fernando noong nagdaang gabi at itong 3 lalaki ay ang mga kuya nito. Maririnig na nag-uusal ng kulam itong matanda habang papalapit itong 3. Pero nagulat na lamang sila nang gamit ang paa at tsinelas ni Fernando. Dumakot siya ng buhangin at sinipa patama sa mga mukha nitong 3. Dahilan para mapuwing sila sa mga butil ng buhangin na pumasok sa kanilang mga mata. Sabay dampot ni Fernando ng bato at walang pag-aalinlangang inasinta ang ulo ng matanda. Sapul ito sa noo at labis ang naging pagdurugo nito.
Dito na sumigaw si Fernando na tumakbo na nga si Leonor at humingi ng tulong. Sabay sugod ni Fernando sa tatlo. Isa dito ang sinuntok niya sa lalamunan nito. Ang isa, sinipa niya sa gitna ng mga hita nito, dahilan para mapaluhod. Tama nga si Fernando. Hindi nila magagamit ang kakayahan nila bilang aswang. Itong isa na tila pinakamatanda sa tatlo ang nahirapan si Fernando. Nagawa kasi nitong sanggain ang pag-atake niya at nahawakan siya sa mga kamay. Pinilipit nito ang kamay ni Fernando at mabuti na lamang ay nagawa niyang makaalpas dahil na din sa dulas ng kamay niya, dala ng pawis niya. Wala nang malay ang mangkukulam at yung dalawa naman ay hirap sa pagtayo dahil sa mga pinsala nila. Kaya itong lalaking pinakamalaki ang katawan ang katapat ni Fernando. Malakas ito kahit wala sa anyong aswang. At oras na matamaan si Fernando ng suntok nito, tiyak na malaking pinsala ito sa binata. Hindi din niya magawang patamaan ng suntok at sipa ito dahil sa mas mahaba ang kamay nito at paa. Bago pa man tamaan ni Fernando ng suntok, itong lalaki, tiyak niya na nasapul siya ng kamao nito. Kaya madumi mang gawain sa gitna ng isang tagisan ng lakas. Pinagbabato ni Fernando itong lalaki. Pero ang hindi lang nito napansin, naroroon ang isa sa kapatid nito at bigla siyang hinawakan sa magkabilang kamay. Nagpupumiglas man ay hindi niya magawang makaalis pa, lalo na nang lumapit yung isa pang kapatid nito. Dito na nalagay sa peligro itong si Fernando. Malabong makaabot pa si Leonor kahit pa makahingi siya ng tulong. Tiyak na patay na ang binata bago ito makarating. Ngunit ang akala ni Fernando na iyon na ang huling sandali niya. Biglang dumaan itong isang truck ng mga sundalo na kasalukuyang papadaan papabalik sa kanilang kampo. Nakita nito ang kaganapan at agad na umaksyon nang makita nilang akmang babagsakan na ng malaking bato ang ulo ng binata. Gulat ang tatlong magkakapatid at nagsitakbuhan pa. Ngunit nasukol sila ng mga sundalo at hindi na nakatakas matapos ang ilang minutong habulan. Itong matandang mangkukulam naman ay nagawang maidala sa ospital upang magamot. Subalit nang gumaling ay dinala nila ito sa bahay pagamutan ng mga nasisiraan ng bait. Kalaunan, base na rin sa investigasyon at sa pagkikwento nitong nanay na mangkukulam na nabaliw na nga, nalaman na bukod sa pagtatangka nila sa buhay ni Fernando, umamin itong matandang baliw na pinatay nila ang isang trabahador na kalaguyo umano, ang nobya ng anak nila. Ibig sabihin ay kaya nawala si Celio dahil sa pinatay nila ito. At ang mas masaklap pa, itong bunsong anak umano ng matanda ay nagsumbong na pinagtaksilan siya ng kanyang nobya at nakipagtalik umano sa trabahador. Kaya naman kinulam niya ito. Subalit nang makausap naman si Florencia, hindi niya ito nobyo. Hindi niya sinagot ang lalaki dahil nga sa mukhang baliw at nakakatakot dahil panay ang pagsunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Katarungan man o nagkataon lang na minalas si Celio, ay tila karma na mismo ang humabol sa ginawa niya. Nakulong ang tatlong magkakapatid at binawian din ng buhay itong matanda. Ayon sa ilang may kaalaman din sa kulam, namatay itong matanda dahil sa
Umpisa nang nakulong siya sa pagamutan ng mga baliw. Hindi niya na nagawa pang magsagawa ng pangkukulam. At mismo ang kaluluwa niya na ang kinain ng mga maligno at mga nilalang ng kadiliman kung saan siya nakipagkasundo. Tungkol naman kay Fernando, tinapos niya ang trabaho nila doon sa construction at umuwi din siya sa kanila. Pero makalipas lang ang 1 taon, binalikan niya si Leonor. Nag-ipon siya ng pera at doon nag-aral sa Bicol at hindi na hinayaan pang mapunta sa iba ang dalaga. Pinakasalan niya ito habang nag-aaral siya bilang isang guro. Nakapagtapos si Fernando, sinuportahan siya ng mga magulang niya at ni Leonor, maging sa pinansyal na aspeto hanggang sa maging lisensyadong guro na. Dahil para sa kanyang asawa, ang tagumpay nitong si Fernando sa kanyang napiling larangan ang katuparan ng pangarap ni Leonora. Sa Bicol na nanatili si Fernando. Paminsan-minsan, bumibisita sila sa mga magulang nitong lalaki. Tumanda na si Fernando sa pagiging guro sa isang kilalang paaralan sa elementarya sa parting Albay. Sa ating buhay, kagaya ng pinatunayan ni Fernando, hindi dahilan ang kahirapan upang kalimutan mo ang iyong mga pangarap. Dahil para sa kanya, nagawa niyang mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay niya sa pagtupad ng kanyang pangarap. At patunay si Fernando na ang pagmamahal hindi tinitingnan ang edad at estado sa buhay. Bagamat may kaya si Leonor, pero pinatunayan niyang karapat dapat siya para dito. Mga kalakbay, hanggang dito na lang ang kwentong inilahad natin ngayong araw. Naway meron kayong napulot at may natutunan kayo sa kwento ni Fernando. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo.